Dumulong na ang pagdinig ng LTFRB sa mga fare hike petition sa mga pampublikong sasakyan. Hinihiling ng mga transport group dagdag pasahe na umaabot sa 2 hanggang 10 piso. Magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang takbo ng pagdinig dito nga sa fare hike petition at kailan posibleng maglabas ng desisyon ng LTFRB? Cheryl, 8 transport group nga yung dumalo sa hearing na ginawa nga dito sa LTFRB Central Office dito nga sa Quezon City. No? At talagang panawagan nila yung kanilang dagdag pasahe na narinig natin yung ilang mga petisyon dito na nagsimula sa 2 pesos hanggang 10 pesos na dagdag pasahe yung kanilang mga hiling. No? Isa rin dun sa narinig natin mga petition kanina nung ilang mga grupo yung pag-resume nung sinuspinde na pisong fare hike noong March, no? Pero ayon sa LTFRB, no, patuloy nilang nire-review at kino-compute yung mga hiling na dagdag pasahe dahil siyempre isa doon kasi malaking factor dito yung gaano karaming pasahero yung naseserbisyuhan at yung papalit-palit na presyo ng produktong petrolyo, no? Pero dahil nga dito sa isinagawang hearing ngayong araw, no, nakakuha sila ng ilang mga gamit or kanilang mako-compute para nga doon sa gagamitin na fare hike na petition, no? Pero Cheryl, hanggang sa ngayon no, inaasahan nga ng LTFRB na baka within this week makapagpasa na sila ng proposal sa DOTR. Cheryl. Pinalawig yung fuel discount hanggang katapusan ng Agosto. Ano ang reaksyon dyan din ng transport groups at bakit kailangan pa rin nga ng fare increase sa kabila nito? Cheryl, alam mo, malaking bagay para nga doon sa mga grupo yung 10 pesos na fuel subsidy para dito nga sa atin. No? Dahil every day daw nasa 30 liters yung nakukuhang ginagagamit na mga gasolina ng kanilang mga pampasadang jeepney, yung kanilang nauubos. So ibig sabihin, nasa 300 pesos din daw yung kanilang mga nakukuha or natitipid dito, no? Pero ayon kasi sa LTFRB naman, itong patuloy na pag-monitor nila sa crudo, sa presyo ng produktong petrolyo, lalo na sa world market, talagang napakalaking bagay yung kanilang patuloy na pag-monitor para mabawasan nga rin yung bigat dito sa ating dito sa mga pampasaherong jeepney, no? And kasabay nga niyan, no, Cheryl, nagpasa na rin daw sila ng proposal na gawing 20 pesos itong fuel discount sa mga pampublikong sasakyan, pero inaantay pa yung approve niyan kung kailan pa ilalabas. Cheryl. Nagbanta ang ilang transport group na magsasagawang muli ng tigil pasada nga kung hindi agad maaprubahan ang kanilang mga petisyon. Ano ang tugon dito ng LTFRB? Cheryl, ayon sa LTFRB, karapatan daw talaga ng mga grupo na magbigay ng kanilang saloobin o magpahayag ng kanilang saloobin, lalo nga daw talagang lumalaki yung presyo ng produktong petrolyo. Pero ayon sa LTFRB, napakahirap daw kasi nung balancing act ng kanilang kailangan gawin dahil siyempre apektado rin naman daw dito yung mga mananakaw, yung commuter na araw-araw na gumagamit ng mga pampasaherong jeep. So yan yung kanilang kino-compute ngayon kung kaya bang i-sustain or kaya bang ibigay ng mga commuters itong 10 pesos or yung 2 pesos or 10 pesos na hiling ng ilang mga transport group, no? Pero Cheryl, sa ngayon ang tinitignan pa ng LTFRB kung paano nila mababalance yan na hindi malulugi yung mga PUV drivers at hindi rin naman lalaki yung gastusin ng mga commuters sa oras nga na pagbigyan nila ang mga ito. Cheryl. Panghuli, alam na ba natin kung magkano ba ang iro-rollback ng langis simula bukas? Ivan, rollback nga ba yung aasahan? Alam mo, Cheryl, sa mga nakuha nating mga ulat, no, isang rollback yung makukuha natin bukas. No? Ayon sa mga nakuha nating ulat, no, 1 pesos at 50 centavos yung makukuha natin sa gasolina, 1 pesos naman sa diesel at 2 pesos naman sa kerosene. Pero inaasahan niya na ngayong araw maglalabas din ang Department of Energy ng final price ng ibabawas or baka posibleng idagdag pa sa produktong petrolyo. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.